Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa binatang si Alfonso na mas piniling mamuhay sa syudad kesa sa sumunod sa yapak ng Lola Sabel niya bilang isang antingero. Ngunit nang malaman niya na may sakit ang lola niya, ay napilitan siyang bumalik sa kanilang baryo kasama ang kaibigan niya na si Eric. Hindi inasahan ni Alfonso na hindi lang ang pagkakaroon ng sakit ni Lola Sabel ang sasalubong sa kanya, kundi maging ang malaking problema sa kanilang baryo dahil sa pag-atake doon ng angkan ng mga balbal na pinamumunuan ni Salvador. Ang sitwasyon na nga ba ang magiging daan para yakapin ni Alfonso ng tuluyan ang kanyang pagiging antingero? Magagawa ba niyang iligtas ang kanilang baryo mula sa mga balbal o huli na ang lahat para sa kaligtasan nilang lahat? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Oh, Alfonso! Nakauwi ka na pala. Mukhang pagod na pagod ka. Pumaldo ka ba sa pasyente mo ngayon? Kung makapasyente ka naman, ano bang akala mo sa akin, Eric, doktor? Di ba parang gano'n na rin ang ginagawa mo? Nang gagamot ka namang may sakit na para kang doktor. Yun nga lang, gamit ang mga anting-anting mo. Ano nangyari doon? Sa pamilyang pinuntahan mo? Naayos mo ba ang problema nila? Oo naman. Ako pa ba? Kailan pa ba ako sumablay sa mga humihingi ng tulong sa akin? Yun na nga, hindi ba yung buong pamilyang yun ay palaging nagkakasakit? Pagpasok ko pa lang dun sa bahay nila, naramdaman ko na kagad na may elementong kasama nilang nakatira sa bahay nila. Mga diwending pula. Kaya yun, gamit ang anting-anting ko, kinausap ko yung mga diwende. Aba, ang gusto ba naman ng mga hinayupak na mga diwende, umalis dun yung buong pamilya? Di ba mga siraulo? Eh, anong ginawa mo? Pinaalis mo ba yung pamilya sa bahay nila? Aba, loko ka ba? Bakit sila ang aalis dun? Eh, silang nakatira dun eh. Ang ginawa ko, pinalayas ko yung mga diwende. Tapos, nakabenta pa ako ng proteksyon sa bahay nila, kaya malaki-laki talaga ang kinita ko ngayon. May pang-ambag na ako sa renta natin sa apartment na to para sa susunod na buwan. Hindi kaya karmahin ka niyan, Alfonso? Bakit naman ako kakarmahin? Hindi ba binayaran ka nila sa pagpunta mo ron at pagpapagaling sa pamilya na yon? Hindi ba dapat kasama na sa bayad nila sa iyo yung proteksyon para hindi na bumalik yung mga diwende? Huy, hindi no. Hiwalay ang bayad sa anting-anting. Hindi ako charity para ibigay yun ng libre sa kanila. Saka, kailangan ko rin kumita ng pere. Hindi naman kasi sapat ang kinikita natin sa pabrika. Sa bagay, may punto ka naman. Akala ko kasi, kapag ganyang antingero, ay dapat mas lamang ang pagtulong kaysa sa kagustuhang kumita. Hindi ba mawawala ang kapangyarihan mo kapag mas inuna mo ang pera? Itong kakayahan ko namang ito ay itinurulan sa akin ng lola ko. Kaya hindi ito mawawala sa akin. Panigurado na ako ang unang mawawala kapag mas inuna ko ang pagtulong kaysa sa pera. Kasi ako ang mamamatay sa gutom. Teka, oo nga pala. Speaking of gutom, gutom na ako. Gusto mo ba sumama sa akin sa karinderya sa labas? Kumain tayo. Nagugutom na ako eh. Naku, wag na. Nagtitipid ako, tol eh. Magbubukas na lang ako ng sardinas. Ano ka ba, libre ko. Akong bahala sa'yo. Talaga? Kung ganun, sige ba? Sandali lang ha. Magpapalit lang ako ng damit. Tignan mo tong tao na to. Kapag libre, napakabilis. Natatawang napailing na lamang si Alfonso nang nagmamadaling nagtungo ang kaibigan niyang si Eric sa kanilang kwarto. Halos maglilimang taon na si Alfonso sa Maynila.
pinili niyang umalis sa kanilang baryo upang makipagsapalaran sa syudad. Tutol ang Lola Sabel niya sa desisyon niyang yon dahil sayang daw ang pagtuturo nito sa kanya sa paggamit ng iba't ibang uri ng anting-anting. Gusto kasi ng lola ni Alfonso na siya ang pumalit dito bilang isang mahusay na antingero sa kanilang baryo. Ngunit para kay Alfonso ay hindi para sa kanya ang ganung kapalaran. Sa pagpunta ni Alfonso sa Maynila ay doon na niya nakilala ang naging kaibigan na si Eric. Ito ang nagpasok sa kanya sa pabrika kung saan sila parehas na nagtatrabaho. Pero dahil kulang para sa kanya ang kinikita niya roon, ay naisipan niyang gamitin sa pagkita ng pera ang kakayahan niya bilang isang antingero. Mabuti na lang at dinala niya ang ilan sa mga anting-anting ni Lola Sabel nang siya ay umalis sa baryo nila. Nagagamit niya ang mga yon sa panggagamot at pagpapalayas o pakikipag-usap sa iba't ibang klase ng elemento. Matapos namang makapagpalit ng damit si Eric, ay nagtungo na sila ni Alfonso sa isang karinderya na nasa tapat ng apartment kung saan sila umuupa. Umorder sila ng 3 magkakaibang ulam at 4 na order ng kanin. Salamat nga pala sa libre mo, Alfonso ha. Sana, palagi may magpapagamot sa'yo para palagi mo akong ililibre. Marami naman talagang gusto magpagamot sa akin eh. Kaya lang, hindi ko kagad sila napupuntahan dahil sa trabaho natin sa pabrika. Saka, sideline ko lang naman din tong pagiging antingero ko eh. Ang swerte mo nga kasi may kakayahan kang ganyan eh. Buti at tinuruan ka ng lola mo. Pero teka Alfonso, matanong ko lang. Kailan ka ba huling umuwi sa probinsya nyo? Simula nang umalis ako doon, Eric, hindi pa ako ulit nakakauwi. Ayoko kasing umuwi ron at baka pigilan ako ni Lola Sabel na bumalik dito eh. Hindi ba nasabi ko na sa'yo na ayaw niya na magpunta ako rito sa Maynila kasi ang gusto niya, sumunod ako sa yapak niya. Para ka na rin namang sumusunod sa yapak niya, di ba? Kasi ginagamit mo ang pagiging antingero mo rito sa Maynila. Iba kasi ang gusto ni Lola Sabel eh. Gusto niya na ialay ko ang buhay ko sa pagtulong sa mga tao sa baryo namin. Alam mo yun, yung kapag merong may sakit ay kailangan gamutin nang hindi ako umaasa na babayaran ako. Kapag may aswang, kailangan kong harapin o kaya labanan. At wala rin akong bayad na makukuha doon ha. Paano naman ako mabubuhay ng ganong setup, di ba? Isipin mo nga. Teka. Aswang? May aswang sa baryo nyo, tol? Nung bata pa ako meron. Pero ngayon, sa tingin ko wala na. Wow! Alam mo, gusto ko makakita ng aswang sa totoong buhay eh. Yung bang personal? Naniniwala kasi ako sa mga ganyang bagay, tol. Alam mo namang mahilig akong manood ng mga nakakatakot na pelikula, di ba? Eric, kung ako sa'yo, wag mo nang pangarapin na makakita ka ng aswang sa totoong buhay. At baka habang buhay kang bangungutin. Bakit? Nakakita ka na ba ng aswang? Oo naman. Nung bata pa ako, may isang tiktik kasi na nambibiktima dun sa baryo namin. Tapos, si Lola ang nagtaboy dun sa aswang. Grabe, kahit bata pa ako ng panahong yun, ay tandang-tanda ko pa rin ang nakakatakot na itsura ng tiktik na yun. Grabe tol, para siyang halimaw na may mahabang dila at pakpak. Uy, ang astig! Kahit bangungutin ako gabi-gabi, ayos lang tol. Basta makakita lang ako ng aswang sa personal. Once in a lifetime experience yun, no? Pero tol, ibig sabihin pala, ay halos 5 taon ka nang hindi umuuwi sa inyo? Hindi mo ba namimiss ang lola mo, tol? Siyempre, namimiss din. Saka ang tatay ko. Namimiss ko rin, kahit madalas magkaaway kami nun. Pero saka na ako uuwi sa amin kapag mayaman na ako. Ang gusto ko kasi kapag umuwi ako ron, ay may sarili na akong sasakyan. Tapos, pagtitinginan ako ng lahat ng mga tao sa amin. Grabe,
Sumobra ka naman yata sa yabang, tol. Kung meron ka namang ipagyayabang, di ipagyabang mo na, di ba? Sa bagay. Pero paano ka naman yayaman yan? Hindi ka yayaman sa pagtatrabaho sa pabrika. Kaya nga nag-iipon ako ng pera na pang-asikaso sa pagtatrabaho ko sa abroad. Doon, siguradong makakaipon ako ng malaking halaga at yayaman ako. Tama ka. Wala talagang pag-asenso sa mga kagaya natin dito sa Pilipinas. Kailangan mo talagang mangibang bansa at matutong magtipid sa pera. Siyempre, kailangan mo rin mag-ipon. Hindi na nagsalita si Alfonso at itinuon na lamang niya ang kanyang atensyon sa pagkain. Ngunit habang kumakain siya, ay hindi niya naiwasang maalala ang kanyang Lola Sabel at ang tatay niyang si Ruel. Sa dalawa ay mas malapit siya sa lola niya. Masyado kasing istrikto ang tatay niya, kaya lumaki siya na malayo ang loob dito. Madalas pa silang magkaaway noon at nagkakasagutan. Isa rin yun sa dahilan kung bakit ninais niyang makaalis sa lugar nila. Alam niya na ang paglayo sa pamilya niya ay isang malaking hakbang upang matuto siyang tumayo sa sarili niyang mga paa nang walang nagsasabi kung ano ang mga dapat o hindi niya dapat gawin. Kinabukasan ay maagang nagising sina Alfonso at Eric para pumasok sa pabrika. Pagdating nila sa pabrika ay agad silang nagsimulang magtrabaho. Magkaiba ng pwesto ang dalawa, kaya tuwing break time lamang sila nagkikita sa kantin. Nang sumapit ang break time, ay nagpunta si Alfonso sa kantin at nakita niya si Eric na mag-isang kumakain sa lamesang nasa sulok. Napansin niya na tila hindi maganda ang timpla ng kanyang kaibigan. Matapos umorder ng pagkain, ay nilapitan ni Alfonso si Eric. Umupo siya sa harapan nito. Oh, ano nangyari? Bakit ang haba-haba ng uso mo kanina pa? Paano? Nakakabwisit. Yung supervisor natin na si Warren, palagi na lang akong pinag-iinitan. Kahit wala naman akong ginagawang mali, ay panay ang sigaw sa akin. Palibasa, hindi siya sinagot ng nililigawan niya dati kasi sa akin may gusto eh. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makamove on na si Raulo. Pabayaan mo na lang si Sir Warren. Kilala mo naman yun eh. Medyo tumatanda na at napipressure na magkaroon ng asawa. Kaya palaging mainitin ang ulo. Hindi eh. Sa akin lang naman siya palaging galit eh. Masyado siyang namimersonal. Alam mo tol, sa totoo lang, matagal ko nang gustong mag-resign dito eh. Dahil sa Warren na yun. Ano bang akala niya? Hindi ako makakahanap ng ibang trabaho. Aba, ibahin niya ako. Hoy, wag mong gagawin yan ha. Paano na ako rito kapag nag-resign ka? Ikaw na nga lang ang kaibigan ko rito tapos mawawala ka pa. Pagtiisan mo na lang yung tao. Anong tiis-tiis? Ang tagal ko na kayang nagtitiis sa kanya. Habaan mo na lang ang pasensya mo, tol. Ubus na ka mo ang pasensya ko sa kanya. Power tripping ang ginagawa niya sa akin eh. Tol, tanong lang. Wala ka bang anting-anting o ritual na alam para bumait sa akin yung Warren na yon? Yung tipong kahit pa ako ay didilaan niya? Hoy, wag kang maingay. Baka mamaya may makarinig sa'yo eh. Baka isipin pa nila mangkukulam ako eh. Saka wala akong ganung kakayahan. Ang alam ko lang ay manggamot ng mga may sakit at magpalayas ng mga elemento. Basta. Magre-resign na talaga ako. Hindi ko na kaya ang kasamaan ng ugali ng Warren na yon. Siraulo siya. Napapangiting na pailing na lang si Alfonso sa huling sinabi ni Eric. Hindi niya sineryoso ang sinabi ng kaibigan na magre-resign na ito dahil alam niya na hindi ito pwedeng mawalan ng trabaho dahil buwan-buwan itong nagpapadala ng pera sa pamilya nito na nasa probinsya. Ngunit nagkamali si Alfonso sa akala na hindi seryoso si Eric sa sinabi nito na magre-resign na ito sa trabaho. Dahil ng sumunod na araw ay hindi na ito bumangon sa pagkakahiga.
Hoy Eric, tumayo ka na dyan at mag-aasikaso pa tayo sa pagpasok sa trabaho. Hindi na, ayoko nang pumasok sa pabrika. Di ba sabi ko sa'yo magre-resign na ako? Ano? Aba, seryoso ka ba dyan? Seryoso ako, tol. Ayoko nang makita ang pagbumuka ng Warren na yon. At baka magdilim lang ang paningin ko kung ano pang magawa ko sa kanya. Ayoko maging kriminal nang dahil sa taong yon. Pambihira. Akala ko nagbibiro ka lang. Paano kung magre-resign ka? Paano ang pagpapadala mo ng pera sa pamilya mo? May ipon naman ako Yun na lang muna ang gagamitin ko sa pagpapadala at paghahanap ng panibagong trabaho. Anak ka talaga ng nanay mo. Di nawalan ako ng kaibigan sa pabrika. Hayaan mo na. Magkikita pa rin naman tayo dito sa apartment Kahit na. Iba pa rin kapag may kaibigan ka sa trabaho. Saka talagang ngayon ka na magre-resign? Di ahol na ang labas mo niyan. Wala kang makukuhang back pay. Sayang din yun, tol. Sus, magkano lang naman din ang makukuha kong back pay. Ibigay na lang nila kay Warren at baka matuwa pa yung siraulong yun. Sige, ikaw ang bahala. Hindi na kita pipilitin na wag mag-resign kasi mukhang desidido ka ni. O siya, ikaw na munang bahala dito sa apartment at mag-aasikaso na ako pagpasok. Malungkot si Alfonso sa pagre-resign na ginawa ni Eric, kaya wala na siyang kaibigan sa trabaho. Pero alam niya na wala siyang magagawa para magbago pa ang desisyon ng kaibigan niya. Kahit paano ay naiintindihan niya ito dahil siya mismo ay saksi kapag sinisigawan at pinapahiya ito ng supervisor nila na si Warren. Tao lang din si Eric at kahit anong pagtitiis na gawin ito ay napupuno rin ito. Unang araw pa lang na pumasok si Alfonso sa trabaho na wala si Eric ay ramdam na ramdam niya na kagad ang kawalan nito. Mag-isa siyang kumain sa kantin kaya wala siyang nakakakwentuhan. Sa pag-uwi naman niya ay wala rin siyang katabi sa shuttle bus. Kaya naman nang nakauwi na siya sa apartment at nakita niya si Eric na nanonood ng TV ay hindi niya napigilan ang mapangiti. Grabe, tol. Ang boring sa pabrika kapag wala ka. Ay, mapapanisan ako ng laway dun kasi wala akong kausap Ayos lang yan. Kapag tumagal masasanay ka rin naman. O kaya kung gusto mo, mag-resign ka na lang din katulad ko. Tapos maghanap tayo ng ibang kumpanya o pabrika para magkasama ulit tayo sa trabaho. Loko ka, hindi pwede. Ang hirap-hirap maghanap ng trabaho ngayon, no? Lalo na sa kagaya natin na hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Magtitiis na lang muna ako. Tama ka rin naman siguro na masasanay din ako doon. Sa una lang talaga nakakapanibago. Ikaw ang bahala. Ako naman nagsasuggest lang. Ay, oo nga pala. May dumating kang sulat. Binuksan ni Eric ang drawer na malapit sa sofa. Isang sobre ang kinuha nito mula roon. Inabot nito yon kay Alfonso. Mukhang galing yan sa tatay mo Wala ba silang cellphone sa lugar nyo? At kailangan sulat pa talaga ang ipadala niya sa'yo? Alam mo tol, kahit bilang ko pa sila ng cellphone, wala din silbi kasi walang signal sa baryo namin. Teka, bakit nakabukas na yata to? Pinapauwi ka ng tatay mo kasi may sakit ang lola mo, tol. Bigla na lang daw nang hina Anak ng, ibig sabihin binuksan mo na to at binasa mo? Na-curious lang kasi ako kung ano nakasulat dyan, tol. Saka sasabihin mo rin naman sa akin kung ano nakalagay dyan Kaya para hindi ka na mahirapan na magkwento sa akin, binasa ko na. Hindi mo ba alam na bawal magbasa ng sulat ng may sulat, ha? Sorry na. Sige na, basahin mo na yan para malaman mo na totoong sinabi ko sa'yo. Napailing na lamang si Alfonso. Inilabas niya mula sa sobre ang isang sulat at sinimulan niya yung basahin. Mula nga sa tatay niya ang sulat at nakalagay doon na may sakit ang lola niya. Ayaw na raw nitong magpadala sa ospital dahil palagi nitong sinasabi na handa na raw itong mawala. At ang tanging gusto nitong mangyari bago ito mamatay
ay ang makita sa huling pagkakataon si Alfonso. Hindi na malayan ni Alfonso na sunod-sunod na pala ang pagpatak ng luha niya hanggang sa matapos niyang basahin ang sulat. O ano, tol? Ano ngayon ang plano mo? Tignan mo ang date dyan sa sulat. Lagpas 1 week na simula nang ipadala yan at ngayon lang nakarating dito. Uuwi na muna ako sa amin, Eric. Kailangan makita ko ang lola Sabel ko nang buhay pa siya. Hindi ako sigurado kung totoo ba to o sinabi lang to ni tatay para umuwi ako. Pero gusto kong makasiguro. Tama yung desisyon mo, tol. Saka panahon na rin para bumisita ka man lang sa pamilya mo. Simula kasi nang pumunta ka rito sa Maynila, ay hindi ka na umuwi sa inyo, di ba? Tumango si Alfonso at pinunasan niya ang kanyang luha gamit ang sarili niyang palad. Doon niya naramdaman kung gaano niya nakamiss ang kanyang pamilya, lalo na ang lola Sabel niya. Napagtanto niya na panahon na talaga para umuwi siya sa kanilang baryo bago pa mahuli ang lahat. Hindi na nagsayang ng panahon si Alfonso at inasikaso na kagad niya ang lahat para makapag-leave siya ng 2 linggo sa trabaho. Naintindihan naman ng management ng pabrika ang sitwasyon niya, kaya mabilis na naaprubahan ang kanyang leave. Matapos yun, ay ipinaalam na niya kay Eric kung kailan siya aalis. Sa araw ng pag-alis ni Alfonso, ay mas lalo siyang kinabahan dahil sa maaari niyang madatnan sa bahay nila. Matapos niyang mag-empake, ay binuhat na niya ang isang traveling bag. Paglabas niya ng kwarto, ay nagtaka siya nang makitang nakabihis din si Eric at may bag na nakasukbit sa likod nito. Oh, aalis ka rin ba? Alam ko na. Siguro uuwi ka rin sa probinsya nyo, no? Kasi naiinip ka dito sa apartment. Hindi mo kaya mag-isa dito, no? Tama ka, tol. Aalis din ako, papunta sa probinsya. Pero hindi sa probinsya namin, kundi sa probinsya nyo. Ha? Ano? Teka, hindi kita maintindihan eh. Ang hina mo naman, Alfonso. Ibig sabihin, sasama ako sa'yo. At bakit ka naman sasama sa akin? Ano naman gagawin mo ron? Tulad na sinabi mo, ayoko mag-isa dito sa apartment ng 2 linggo lang. Maiinip lang ako rito. Saka naisip ko na kailangan mo ng moral support sa pag-uwi mo sa inyo. Sino pa ba ang magbibigay sa'yo nun? Kundi ang nag-iisa mong kaibigan. Di ba? O bakit? Ayaw mo ba akong isama? Hindi naman sa ayaw ko, pero hindi ako magpupunta ron para magbakasyon. Alam mo naman ang dahilan kung bakit ako uuwi sa amin. Pambihira ka, oo. Alam ko nga. Pero ikaw, hindi ka magbabakasyon. Pero ako, magbabakasyon ako doon. Saka, matagal ko na rin gustong makapunta sa lugar nyo eh. Hindi ba ang sabi mo eh, may magandang talon doon? Gusto kong makita yun, tol. Ano? Pumayag ka na kasi. Sa tingin mo ba makakatanggi pa ako? Nakaimpake ka na. Mas nauna ka pa yatang mag-impake kaysa sa akin eh. Ang totoo niyan, kagabi pa ako nag-impake para hindi ka na makatanggi. O, kita mo na? Sige na. Sumama ka na sa akin. Sayang naman yung pag-iimpake mo kung hindi kita isasama. O tara na, mahaba-haba pa ang biyahe natin papunta ron. Wala nang nagawa si Alfonso, kundi hayaan si Eric na sumama sa kanya. Naisip niya rin na mas maganda kung kasama niya ang kaibigan niya para hindi siya masyadong mainip sa mahabang biyahe. Unang sumakay ng bus sina Alfonso at Eric. Inabot sila ng halos 8 oras sa bus bago sila bumaba sa isang lumang bus station. Matapos yun, ay umarkila sila ng isang tricycle na siyang maghahatid sa kanila sa mismong baryo kung saan nakatira si Alfonso. Habang paikli ng paikli ang distansya nila sa bahay ni na Alfonso, ay unti-unti nang naging pamilyar kay Alfonso ang dinadaanan nila. Maraming samot-saring alaala ang bumalik sa kanyang isipan. Mga alaala na mula pa noong kabataan niya
hanggang sa tuluyan siyang nagbinata. Hindi nagtagal ay huminto na ang tricycle sa tapat ng isang bahay na may katamtamang laki na nasa gitna ng isang malawak na bakuran. Sa paligid ng bahay ay may mga nakatanim na mga puno at iba't ibang uri ng mga halaman. Bumaba na si Alfonso at Eric matapos nilang magbayad sa tricycle driver. Kahit nakaalis na ang tricycle, ay nanatiling nakatayo si Alfonso sa harapan ng kanilang bahay na wala pa ring pinagbago. O ano, tol? Tatayo na lang ba tayo rito o papasok na tayo sa bahay nyo? Napakainit dito, oh. Ang sakit sa balat ng sikat ng araw. Sige, tara na tol. Naunang naglakad si Alfonso. Nakabukas ang pinto ng bahay at nang sumilip siya ay wala siyang nakitang tao. Tuluyan na siyang pumasok habang nakasunod si Eric sa kanya. Nagulat sila nang may isang matangkad na lalaki ang biglang pumasok. Pawisan ang lalaki. May dala yung palakol. Natakot si Eric at nagtago ito sa likod ni Alfonso. Ano ka ba? Huwag kang matakot. Tatay ko yan, si Raulo. Ay, ganun ba? Akala ko kasi kung sino eh. Parang si Mananabas eh. May dala kasi siyang palakol. Alfonso, nandito ka na pala. Kanina ka pa ba? Hindi naman po. Kakarating lang po namin. Tay, ito nga po pala si Eric, kaibigan ko. Eric, siya ang tatay ko, si Mang Ruel. Nice to meet you po, boss. Kumain na ba kayong dalawa? May pagkain pa sa kusina. Sandali lang, at ipaghahanda ko muna kayo. Mamaya na po kami kakain, Tay. Gusto ko po munang makita si Lola. Tol, nagugutom na ako eh. Kanina pa kumakalaman sikmura ako eh. Sige, ikaw na lang munang maunang kumain, Tol. Busog pa naman ako eh. Kung gano'n na ipaghahain ko ang kaibigan mo ng pagkain. Si nanay nasa kwarto niya. Alam ko natutulog siya sa oras na to. Pero pwede mo naman siyang silipin. Sige po, Tay. Pupuntahan ko po muna si Lola. Ibinaba ni Alfonso ang kanyang bag sa upuan na nasa sala. Dumiretso siya sa tapat ng nakasaradong pinto. Huminga siya ng malalim bago niya yung binuksan. Bahagya siyang naluwa nang makita niya si Lola Sabel na natutulog sa papag. Napakalayo na ng itsura nito nung huli niya itong makita. Malaki ang ipinayat ni Lola Sabel at mas dumami ang puting buhok nito. Pumasok na si Alfonso sa naturang silid at maingat niyang isinara ang pinto. Humakbang siya palapit kay Lola Sabel at umupo siya sa gilid ng papag habang hindi niya inaalis ang tingin sa muka ng matanda. Hinawakan niya ang isang kamay ni Lola Sabel at doon na tuluyang nalaglag ang mga luha ni Alfonso. Sorry po kung ngayon ko lang po kayo pinuntahan, Lola. Alam niyo naman po siguro kung ano ang dahilan ko. Sorry po kung hindi ko po naisip na tumatanda na po pala kayo. Nagising si Lola Sabel at hindi ito makapaniwala nang nakita nito ang apo na si Alfonso. Namilog ang mga mata ng matanda. Diyos ka pa. Totoo ba ito? Nananaginip lamang ako. Ikaw ba talaga yan? Apo, Alfonso. Opo, Lola. Totoo po ako. Nandito na po ulit ako, Lola. Nagliwanag ang muka ni Lola Sabel. Pilit itong bumangon at niyakap si Alfonso. Salamat sa Diyos. At inabutan mo pa ako ng buhay pa. Sobrang miss na kita. Kung alam mo lang, gabi-gabi akong nagdarasal sa Panginoon na sana ay umuwi ka na rito sa atin. Miss na miss ko na rin po kayo, Lola.
Pero wag mo na po kayo magsalita ng ganyan. Sigurado po ako na matagal pa po ang buhay niyo. Hindi po ba sabi niyo po sa akin dati ay gusto niyo pang mag-alaga ng mga magiging apo niyo po sa akin? Sinabi ko nga yan. Pero mukhang hindi na yung mangyayari. Maliban na lang. Kung mag-aasawa ka na ngayon at bubuntisin mo na kagad. Lola naman eh. Hindi pa rin kayo nagbabago, palabiro pa rin kayo eh. Bakit ka nga pala narito? Sinulatan po kasi ako ni Tatay Lola at sinabi niya po sa akin ang kalagayan niyo. Hindi na po ako nag-isip at nag-leave na po ako agad sa trabaho ko para mabisita po kayo, Lola. Ay, nako. Ito talaga si Roel. Sinabi ko na sa kanya na huwag na sabihin sa'yo at mag-aalala ka lang. Mas mabuti nga po na nalaman ko, Lola eh. Lola, ano po bang nangyari sa inyo? Sa totoo lang, ay hindi ko alam pero sigurado ako na marami na akong kung anong sakit sa aking katawan. Alam mo na, dulot ng sobrang katandaan. Kaya hindi na ako nagtataka. Lola, totoo po ba na ayaw niyo po magpadala sa ospital? Oo, apo. Ayoko sa ospital. Pakiramdam ko ay mas lalong mapapadali ang buhay ko roon. Pero Lola, mas maganda po doon kung matitignan po kayo ng mga doktor. Para malaman po natin kung ano po ba talaga ang sakit nyo at kung ano pong gamutan ang kailangan gawin sa inyo, Lola. Kung iniisip nyo naman po ang pambayad ay wag po kayo mag-alala. Kasi meron po akong health card. Nako, hindi mo na ako kailangan dalhin sa ospital, apo. Matanda na ako. Kontento na ako sa mga nagawa ko sa aking buhay. Tanggap ko ng malapit na akong mamatay. Isa pa, masaya na ako na nakita kita bago ko mawala. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya ngayon, apo. Habang nakatingin si Alfonso kay Lola Sabel, ay walang tigil ang pag-agos ng mga luha niya. Naalala niya kung paano siya protektahan ni Lola Sabel noong bata pa siya kapag papaluin siya ng tatay niya. Humaharang ito at sinasabi nito kay Ruel na hindi siya nito maaaring saktan dahil aawayin ng lola niya ang tatay niya. Hindi rin niya makakalimutan ang palihim na pagbibigay ng pera ni Lola Sabel sa kanya nung nag-aaral pa siya. Lahat ng yun ay napakalinaw pa rin sa alaala ni Alfonso at hindi niya makakalimutan ang mga yon habang siya ay nabubuhay. Matapos makipag-usap ni Alfonso kay Lola Sabel, ay nagpahinga na muna sila ni Eric sa kwarto niya. Dahil sa pagod sa napakahabang biyahe, ay agad na nakatulog ang magkaibigan at madilim na nang sila ay nagising. Naunang lumabas si Alfonso sa kwarto at naabutan niya ang tatay niyang si Mang Ruel na naghahanda na ng hapunan. Mabutit nagising ka na. Sakto natapos na ako magluto. Si Eric pala gising na rin ba? Gising na rin po siya, Tay. Lalabas na rin po yun maya-maya. Tay, si Lola po ba? Kasabay po natin kakain. Hindi na niya kayang umupo na matagal kasi mahina na talaga ang katawan niya, anak. Ang ginagawa ko ay pinapakain ko siya sa kwarto niya. Kapag kailangan naman niyang gumamit ng banyo, binubuhat at inaalalayan ko naman siya. Pagkatapos natin kumain, ay papakainin ko na rin siya. Pwede po bang ako na lang po ang gumawa nun mamaya, Tay? Aba, oo naman. Siguradong matutuwa ang nanay kapag ikaw ang nagpakain sa kanya. Alfonso anak. Masaya ako na umuwi ka rito sa atin. Kahit pansamantala lang. Talagang gusto ng lola mo na makita ka bago siya mawala. Nang malaman ko po ang nangyari kay Lola, ay hindi na po ako nagdalawang isip na umuwi, Tay. Patawarin niyo rin po ako kung simula po nang umalis ako dito, ay ngayon lang po ako nagpakita sa inyo. Ako ang dapat na humingi ng tawad sa iyo, anak. Alam ko na ang pagiging mahigpit ko sa iyo ay ang isa sa mga dahilan kung bakit ginusto mong umalis dito.
Sana naman mapatawad mo na ako. Hindi napigilan ni Alfonso ang pagngiti sa sinabi ni Mang Ruel dahil hindi niya inasahan na sasabihin nito yun sa kanya. Kilala niya kasi ang tatay niya na mataas ang pride at wala sa ugali nito ang humingi ng tawad. Kalimutan na lang po natin tay ang hindi magagandang nangyari nun. Ang bigyan po natin ng focus ngayon ay si Lola. Pero tay, hindi po ba talaga natin mapipilit si Lola na magpatingin po sa doktor? Yan nga ang pinoproblema ko sa lola mo Ilang beses ko na siyang pinilit na dalhin sa ospital. Pero wala, matigas siyang tumatanggi. Sinasabi niya na ayaw niyang bawian ng buhay sa ospital. Ang gusto niya ay dito na lang siya bawian ng buhay sa bahay natin. Sa tingin ko po kasi, makakabuti po para sa kanya ang matignan ng mga doktor. Ay nako, ewan ko ba kay nanay? Kung kailan tumanda, ay saka naging matigas ang ulo. Pero iniintindi ko na lang siya at binibigay ko kung ano ang gusto niya. Dahil sa totoo lang matanda na talaga siya. Hindi man magandang pakinggan pero alam kong sandali na lang natin siyang makakasama. Tay, maiba tayo. Kumusta naman po dito sa lugar natin? Ayun, wala pa rin pagbabago. Pero may hindi magandang nangyayari ngayon dito, anak. Ha? Ano po yun, tay? Natatandaan mo naman siguro ang angkan ni Salvador, hindi ba? Opo, yung angkan po ng mga balbal na pinaalis po dito ni Lola Sabel dati. Sa pagkakatanda ko po bata pa po ako nung naging problema nating lahat ang angkan na yon. Yun na nga, bumalik sila rito para muling magasik ng lagim. Ilang buwan nang may mga nawawalang bangkay sa sementeryo. Ang matindi pa nito, mismong ang mga balbal at sumasalakay at pumapatay ng mga tao dito sa ating baryo at sa iba pang lugar. At kapag nailibing na mga pinatay nila, sa kanila hinuhukay at kinakain. Diyos ko, siguro nalaman nila na hindi na kaya makipaglaban ni Lola Sabel. Kaya nandito na naman sila. Yan nga din ang hinala ng ilan. Nakakatakot dahil walang naglalakas ng loob para labanan ang mga balbal na yun. Sinanay lang kasi may kayang harapin sila Pero sa kondisyon niya ngayon, wala na. Hindi niya na kayang gawin yun. Naputol ang pag-uusap ni na Alfonso at Mang Ruel nang lumabas na si Eric sa kwarto. Inaya na nila itong kumain at hindi nagtagal ay magkakasabay na silang kumain ng hapunan. Habang kumakain ay hindi maiwasan ni Alfonso ang mag-alala. Inisip niya ang angkan ng mga balbal na umaatake sa baryo nila. Kahit bata pa siya ng huling beses na umatake ang mga yon, ay naaalala pa rin niya ang takot ng mga tao ng panahong yun. Kahit mga bangkay o patay sa sementeryo ay kinakain ng mga balbal at hindi pa rin ligtas ang mga buhay na tao sa mga yon. Dahil kapag wala nang nakuwang bangkay ang mga balbal, ay umaatake naman yun sa kanila. Hindi akalain ni Alfonso na ang problemang matagal nang naresolba ni Lola Sabel ay magbabalik sa kanilang baryo. Matapos nilang maghapunan, ay kumuha si Alfonso ng pagkain para kay Lola Sabel. Pumasok siya sa kwarto ng matanda. Nadala ang pagkain nito at isang baso ng tubig. Agad nang ngumiti si Lola Sabel nang makita nito si Alfonso. Lola Sabel, ako po muna magpapakain sa inyo ha. Naaalala niyo po ba nung bata pa po ako? Kayo po nagsusubo sa akin ng pagkain. Pero ngayon, ako naman po ang gagawa nun sa inyo. Naaalala ko gayon, apo. Tapos, pahirapan ka pang pakainin kapag gulay ang ulam. Lalo na kapag ginisang ampalaya ang ulam natin. Naku po, Diyos ko. Talaga nga, nagkakapaluan pa tayong dalawa. Pero ngayon po, kumakain na po ako ng gulay, Lola. Natuto po ako sa inyo. Mabuti naman kung ganon.
para lumakas ka at humaba din ang iyong buhay kagaya ko. Sinimulan ng pakainin ni Alfonso ang kanyang lola Sabel. Naging maingat siya sa pagsubo rito ng pagkain. Paunti-unti lang ang kanyang ginawa upang hindi ito mabulunan o masamid. Pinigilan niya ang mapaluwa dahil baka maiyak din si Lola Sabel. Oo nga pala, Apo. Alam kong nung umalis ka rito ay dinala mo ang ilan sa aking mga anting-anting. Matanong ko lang sa iyo, hanggang ngayon ba ay marunong ka pa rin gumamit ng mga anting-anting? Natatandaan mo ba yung mga itinuro ko sa iyo? Oo naman po, Lola. Kilala niyo po ako. Matalas po ang memorya ko. Saka alam niyo po ba na ginagamit ko po sa Maynila ang mga itinuro niyo po sa akin? Gamit po yung mga anting-anting niyo ay nanggagamot po ako dun. Saka kapag meron pong ginagambala ng kung anumang elemento, ay sa akin po sila nagpapatulong. Dahil po ron kahit papano po, nadadagdagan po ang perang kinikita ko. Mabuti naman. Natuwa ako sa sinabi mong yan, Apo. Masaya ako malaman na hindi mo isilantabi ang mga itinuro ko sa iyo. Hanggang ngayon pala ay nasa iyo pa rin ang pagiging antingero mo, Apo. Hindi na po yun mawawala sa akin, Lola Sabel. Yun po ang pamana niyo sa akin na habang buhay ko pong dadalin at magpapasalamat po ko kasi itinuro niyo po sa akin ang mga kaalaman niyo. Pero, Apo, kailangan ng baryong ito ang kagaya mo. Lola, hindi po ba sinabi ko na po sa inyo bago ako umalis noon na ayoko pong maging kagaya nyo? Hindi naman po sa minamaliit ko po ang inyong ginagawa. Pero alam ko po na iba po ang landas sa tatahakin ko. Gusto ko po magkaroon ng isang normal na trabaho. Naiintindihan kita. Sa tagal mong nawala rito, ay tinanggap kong hindi ka magiging kagaya ko. Ang ibig ko sabihin ay kailangan ka ngayon ng ating baryo. Sumasalakay na naman dito sila Salvador. Yun nga po Nasabi nga po sa akin ni tatay ang bagay na yan. Apo, sa iyo ko lang itinuro ang lahat ng aking nalalaman. Ikaw lang ang tanging may alam kung paano gagamitin ang lahat ng aking mga anting-anting. At totoo dyan, itinuro ko sa iyo ang aking mga nalalaman dahil may pakiramdam ako na darating ang ganitong problema sa ating baryo. Kailangan ka namin, Alfonso. Ikaw lang ang may kakayahang humarap sa mga balbal. Pero, Lola, wala po akong karanasan sa pakikipaglaban sa mga ganong uri ng aswang Ngunit may kaalaman ka sa paggamit ng anting-anting. Gamitin mo ang kaalamang yon para matapos na ang problema sa baryong ito. Nakakaawa ang mga bangkay ng mga nabayapa dating kababayan na nilalapastakan ng mga balbal. Gusto mo bang kapag ako naman ang namatay, ay kakainin din ng mga balbal ang aking katawan? Aba, hindi po. Hindi po ako papayag na gawin nila yun sa inyo, Lola. Saka, Lola, hindi pa po kayo mamamatay. Malakas po ang aking kutob na mahaba pa po ang buhay nyo. Hindi rin natin masasabi ang mga pwedeng mangyari. Sa susunod na mga araw, maaaring bukas o makalawa ay mababaalam na ako. Kaya wala akong ibang hiling, kundi ang harapin mo at ubusin mo ang angkan ng mga balbal. Hindi lang para sa ating pamilya, Apo, kundi para sa ating baryo. Nakikiusap ako sa iyo, Apo. Iligtas mo kaming lahat. Pag-iisipan ko po ang gusto niyong gawin ko, Lola. Sa ngayon po, hindi ko pa po kayang magdesisyon tungkol po sa bagay na yan. Pasensya na po kayo. Pakinggan mo ang sinasabi nito, Apo.
ang sinasabi ng puso mo. At yan ang sundin mo. Hindi ka magkakamali. Maniwala ka sa akin. Matamis na ngumiti si Lola Sabel kay Alfonso. Gumanti naman siya ng ngiti sa matanda at tinapos na niya ang pagpapakain dito. Pagkatapos kumain ni Lola Sabel, ay pinainom naman ito ng gamot ni Mang Ruel. Habang si Alfonso ay lumabas ng bahay, tumayo siya sa tabi ng puno at doon siya nanigarilyo. Nakakailang buga pa lang siya nang lumapit sa kanya ang kaibigang si Eric. Uy, parang ang tagal na nung huling beses kitang nakitang nagyosi ah. Saka, alam ko kapag naninigarilyo ka, ay kinakabahan ka o tensyonado ka. Teka, may problema ka ba, tol? Meron, Rick. Masaya naman ako na nakita ko ulit si Lola at si Tatay. Pero parang nagsisisi na ako na umuwi pa ako rito, tol. Aba, bakit naman? Dahil ba ron sa angkan ng mga balbal? Teka, paano mo nalaman ng tungkol dyan? Narinig ko yung pinag-uusapan nyo kanina ng tatay mo eh. Ang lakas kasi ng boses nyo kaya hanggang sa kwarto mo ay dinig na dinig ko. Ano ba yung balbal na yun? Ikaw talaga napaka-chismoso mo. Pero sige, sasabihin ko sa'yo. Isa silang uri ng aswang na kumakain ng bangkay ng mga tao. Minsan sa sementeryo sila kumukuha kapag gutom na gutom sila. Pero mas gusto nila yung katawan ng isang tao na pinaglalamayan pa lamang. May kakayahan silang kunin ng bangkay ng pinaglalamayan tapos yung nasa kabaong ay pinapalitan nila ng katawan ng saging. Pero ang tingin ng mga tao sa katawan ng saging ay katawan pa rin ng taong namatay. Dito sa amin, pinaniniwalaan na kapag naghihinala ka na pinalitan ng balbal ng katawan ng saging, ang bangkay ay kailangan sabuyan mo agad ng asin ng bangkay para bumalik yon sa pagiging katawan ng puno ng saging. Wow! May pagka-magician pala yung mga balbal na yan, ano? Kaya nilang linlangin ng mata nating mga tao. Sinabi mo pa. Ano pala yung problemang sinasabi mo? Bakit nasabi mong nagsisisi ka na bumalik ka rito? Paano? Si Lola Sabel kasi. Gusto niya nalabanan ko yung mga balbal na yun gamit ang mga anting-anting niya. Tol, hindi sa'yo akong tumulong. Mahal ko rin naman ang baryong to, sobra. Pero wala akong kasanayan sa pakikipaglaban sa mga aswang at alam kong hindi sapat ang mga anting-anting para matalo ko sila. Talagang pinipilit ako ni Lola eh. Noon kasi, napalayas na ni Lola Sabel ang angka ng mga balbal na yun. Pero, hindi niya na yung kayang gawin ngayon. Dahil matanda na siya. Mahina na ang katawan niya. Tol, hindi mo ba naiisip? Kaya gusto ng lola mo na gawin mo yan. Dahil malaki ang tiwala niya sa'yo. Tol, isipin mo to ha. Lola mo na mismo nagsabi sa'yo na labanan mo mga balbal. Sa tingin mo ba ipapahama ka niya? Hindi naman, di ba? Ibig sabihin, sigurado siya na kaya mo matalo ang mga balbal na yun. Natigilan si Alfonso sa sinabing yun ni Eric. Nakuha niya ang punto ng kanyang kaibigan. Doon lang niya napagtanto kung gaano katindi ang kagustuhan ni Lola Sabel na maging mapayapa ng muli ang kanilang baryo. Kaya naman, unti-unti nang nagbago ang kanyang isip at tila may maliit na boses na bumubulong sa kanya na kailangan niya ng sundin ang gusto ni Lola Sabel. Bago matulog, ay pinag-isipan ni Alfonso ng gusto kung dapat ba niyang harapin ang mga balbal. Hindi pa rin siya makapagdesisyon sa kung ano ang dapat niyang gawin. Nakatulugan na lang niya ang pag-iisip nang wala pa siyang nagiging buong desisyon. Kinabukasan ng umaga, napansin ni Alfonso na tahimik ang tatay niya kaya hindi niya napigilan ang mag-usisa. Tay, okay ka lang po ba? Kanina pa po kasi kayo nakatulala eh. Hindi niyo na po nagalaw yung kape niyo. Malamig na po yan.
Pasensya ka na. Hindi kasi maalis-alis sa isip ko yung narinig kong kwentuhan sa panaderya nung bumili ako doon kanina ng pandesal. Narinig ko na may nabiktima na naman ang mga balbal. Ha? Sino po? Si Ninang Irene mo. Namatay kasi nung isang araw dahil sa sakit eh. Ayon sa mga taong nagkikwentuhan sa panaderya, ay pinalitan ng balbal ang katawan ng ninang mo habang nakaburol. Naisipan kasi nilang sabuyan ng asin yung katawan ng ninang mo na nasa kabaong. Tapos, ayun, biglang naging katawan ng puno na saging. Hala, Diyos ko, totoo nga ang sinabi mo sa akin tungkol doon sa mga balbal, tol. Diyos ko, kinikilabutan naman ako. Hindi kaya dapat mo nang sundin ang sinabi sa'yo ni Lola Sabel, tol? Ano sabi sa'yo ng lola mo, Alfonso? Hindi ko pa yata yan alam. Tay, gusto po kasi ni Lola na harapin at labanan ko po yung mga balbal na nandito sa ating baryo ngayon. Ang sabi po niya, ako lang daw po may kakayahan na gawin yun. Kung ayaw mo, ay huwag mong pilitin ang sarili mo. Mahirap gawin ang isang bagay kung hindi ito bukal sa iyong kalooban. Dahil paniguradong hindi ka magtatagumpay sa kung ano ang gagawin mo. Naiintindihan ko kung hindi mo gagawin ang gusto ng lola mo. Dahil hindi ka naman niya sinanay para makipaglaban sa mga aswang, hindi ba? Hindi pa naman po ako tuluyan tumatanggi sa request po ni Lola Sabel sa akin. Hanggang ngayon po tay, pinag-iisipan ko pa rin kung ano po ang magiging desisyon ko. Nako, Mang Roel, ang sabi ko nga po dyan sa anak nyo ay pumayag na po siya. Hindi naman po kasi yun sasabihin sa kanya ni Lola Sabel kung alam po ni Lola Sabel na hindi kaya ni Alfonso na labanan ng mga balbal, hindi po ba? Tama ka naman sa sinabi mo, Eric. Pero na kay Alfonso pa rin ang huling desisyon. At kung anong magiging desisyon mo, Alfonso, ay igagalang ko at susuportahan ko. Maraming salamat po, tay. Huwag po kayo mag-alala kasi pinag-iisipan ko pong mabuti ang bagay na yan. Nang sandaling yon, ay si Alfonso naman ang biglang tumahimik. Patuloy pa rin niyang pinag-iisipan kung kaya ba talaga niyang harapin ang mga balbal na nanggugulo sa kanilang baryo. Matapos mag-almusal, ay nagdesisyon si Alfonso na magpunta sa bahay ng kanyang ninang Irene. Sa lahat ng ninang niya, ay ito ang pinakamalapit sa kanya. Nung bata pa siya, walang Paskong lumipas na hindi siya nito binigyan ng regalo. Kaya masakit din para sa kanya ang pagpanaw nito. Malapit na siya sa bahay ng ninang niya nang may tumapik sa balikat niya. Nagulat si Alfonso at ang unang pumasok sa utak niya ay ang ipagtanggol ang kanyang sarili. Mabilis niyang hinawakan ang kamay na nakapatong sa balikat niya. Humarap siya at pinilipit niya ang braso ng taong yun. Nagulat siya nang malaman na si Eric lang pala yun. Agad naman niya itong pinakawalan. Aray ko, tol! Ako to, ano ba? Bakit mo naman pinilipit ang braso ko? Pabihira ka, oh. Ay, sorry. Akala ko kasi kung sino kay. Bakit kasi hindi ka man lang bumubusina? Kanina pa kasi kita sinusundan. Pero akala ko ba wala kang alam sa pakikipaglaban sa aswang. Abay, sa ginawa mo sa akin, parang meron Para kasi jacket kan Bakit aswang ka ba? Siyempre, iba na kapag aswang mismo ang kaharap ko, no? Saka, basic na self-defense lang naman yung ginawa ko sa'yo. Kahit na. Malay mo, magamit mo yung kaalaman mo sa self-defense sa pakikipaglaban sa mga balbal, di ba? Tol, para sa kaalaman mo, hindi pa ako nakakapagdesisyon sa bagay na yan. Saka bakit mo ba ako sinusundan Akala ko ba pupunta ka dun sa talon? Oo nga. Ikaw nga sana ang aayain ko ron Malay ko ba kung paano pumunta sa talon na yun? Nahihiya naman ako magpasama sa tatay mo kasi may ginagawa siya. Lalong hindi naman pwede kay Lola Sabel. Di ba? Pwede ka naman magpasama kay Lola Sabel Pero, bubuhatin mo nga lang siya. Si Raulo, kapag ginawa ko yun, baka magkadibilupan kami ng lola mo. Gusto bang maging lolo mo ko? Ikaw talaga puro kakalokohan. Pinapatawa lang kita, Alfonso. Kahapon ka pa kasi sobrang seryoso Pero, saan ka nga ba talaga pupunta ngayon? Sa bahay ng ninang Irene ko. Yung nabiktima ba ng balbal?
Oo, gusto ko malaman kung ano ang nangyayari ron eh. Samahan na kita. Tapos, samahan mo ko sa talon mamaya. Okay ba yon? Oo na. Tara na para makauwi tayo kagad. Naglakad na sina Alfonso at Eric. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa bahay ng kanyang ninang. Sumalubong sa kanya ang batang lalaki na anak ni Irene. Umiiyak yun. Nakita rin ni na Alfonso ang katawan ng saging na nasa tabi ng kabaong na wala ng laman. Awang-awa si Alfonso sa anak ng kanyang ninang Irene. Nakikiramay ako sa iyo, Totoy. Kuya Alfonso, si nanay, kinuha po ng mga balbal ang katawan ni nanay. Tapos, pinalitan po nila ng puno ng saging. Ikinalulungkot ko nangyari sa nanay mo, Totoy. Kuya, kaya ka pa bumalik dito ay dahil lalabanan mo yung mga balbal na yun? Ang sabi po kasi ni Lola Sabel, wag po kami mag-alala kasi kapag bumalik ka na rito, ay may lalaban na po sa mga balbal. Hindi kagad nakapagsalita si Alfonso dahil hindi niya inasahan na sinabi yon ni Lola Sabel. Sigurado siya na hindi lang nito yon kay Totoy sinabi, kundi sa ibang mga tao sa kanilang baryo. Naisip niya na baka iniisip ng mga tao roon na kaya siya nasa baryo nila ay para makipaglaban nga sa mga balbal. Tol, tinatanong ka ng bata oh. Totoy, ano kasi? Kuya, tulungan mo naman kami oh. Ibalik mo ang katawan dito ni nanay sa amin. Hindi po namin kayang ilibing ang puno ng saging na yun. Kasi alam po namin hindi yun si nanay. Si tatay po kasi hindi na po makausap. Nakatulala lang po siya. Parang awa mo na, Kuya Alfonso. Tulungan mo po kami. Lumambot ang puso ni Alfonso sa sinabing yun ni Totoy. Masyado pa itong bata para maranasan ang ganong katindi na kalungkutan. Hanggang sa ginulo niya ang buhok ng bata. Huwag kang mag-alala, Totoy. Tutulungan ko kayo. Gagawin ko ang lahat para maibalik ang katawan ng nanay mo, pangako. Kahit paano ay nagliwanag ang muka ng batang si Totoy sa sinabi ni Alfonso. Mahigpit siya nitong niyakap at nagkatinginan sila ni Eric. Kahit si Eric ay hindi makapaniwala sa naging desisyon ni Alfonso. Matapos yun ay sinamahan na ni Alfonso ang kaibigang si Eric sa talon na nasa loob ng gubat. Hinayaan niya na maligo ang kaibigan niya sa malamig na tubig habang siya naman ay nakaupo lang sa malapad na bato. Nakatingin siya sa kawalan at pinag-iisipan niya kung tama ba ang naging desisyon niyang tulungan si Totoy. Nagulat siya nang sabuyan siya ng tubig ni Eric. Natatawa itong tumabi sa kanya. Ang lalim pala nitong talon nyo. Pero mas malalim yung iniisip mo, Tol ah. Iniisip mo na ba kung paano mo tutuparin yung ipinangako mo kay Totoy? Oo, Tol. Pero sa totoo lang, napasubo lang ako eh. Naawa lang ako doon sa bata. Naramdaman ko na gusto talaga niyang maibalik ang katawan ni Ninang Irene. Ayoko namang malungkot siya kaya pumayag na ako sa gusto niya. Bata lang pala magpapatiklop sa'yo eh. Siyempre bata yun eh. Naging bata rin naman ako. At talagang masakit ang pinagdadaanan ngayon ni Totoy. Sa bagay, kahit ako, masasaktan kapag namatayan ako ng nanay. Tapos, kinuha pa ng balbal ang katawan niya. Yan ang plano mo ngayon. Paano mo babawiin sa mga balbal yung katawan ng ninang mo? Kung kagabi kinuha ng mga balbal ang katawan ni Ninang Irene, kailangan ko ng kumilos ngayon din. Kung patatagalin ko pa, ay baka kung ano nang gawin ng mga balbal na yon sa katawan ng ninang ko. Biglang tumayo si Alfonso at malalaki ang mga akbang na naglakad siya palabas ng gubat. Hinabol siya ni Eric na nagtataka sa biglang pag-alis ni Alfonso. Hoy! Grabe ka naman, Tol. Talagang iiwanan mo ko ron. Pambihira ka, oo.
Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Kailangan ko ng kumilos kagad. Pagkarating ni Alfonso sa bahay nila, ay pumasok siya sa kwarto ni Lola Sabel. Natutulog ang matanda, kaya hindi niya na yon ginising. Binuksan niya ang isang aparador at kinuha niya mula roon ang isang kahon na gawa sa kahoy. Sa pagbukas niya ng kahon, ay tumambad sa kanya ang isang anting-anting. Isa yung kwintas na may palawit na hugis bilog. May mga nakaukit doon na mga sinaunang simbolo. Nang narinig ni Alfonso ang boses ni Lola Sabel, ay napalingon siya rito. Apo, anong ginagawa mo rito? Pasensya na po. Nagising ko po yata kayo, Lola. Bakit mo hawak-hawak ang anting-anting ko na yan? Lola Sabel, nakapagdesisyon na po ako. Haharapin ko na po ang angka ng mga balbal. Nagpunta po ako sa bahay ni Ninang Irene at nakausap ko po si Totoy. Humiling po si Totoy. Natulungan ko po siyang bawiin sa mga balbal ang katawan ng nanay niya. Hindi ko po kayang tanggihan si Totoy, Lola Sabel. Naaawa po ako sa kanya. Salamat sa Diyos dahil nakapagdesisyon ka na. Halika rito. Lumapit ka sa akin, Apo. Sinunod ni Alfonso ang sinabi sa kanya ni Lola Sabel. Nang nasa tabi na siya ng matanda, ay kinuha nito sa kanya ang anting-anting at tinignan nito yon. Talagang alam mo kung para saan ang anting-anting na ito. Kaya ito ang kinuha mo. Napaka-importante sa akin ng bagay na ito, Alfonso. Ito ang isinusuot ko para magkaroon ako ng proteksyon sa lahat ng uri ng aswang. Kapag suot ko ito, ay nagkakaroon ako ng kakaibang lakas at tapang. Pero dahil matanda na ako at mahina, ay hindi na masyadong gumagana sa akin ang kapangyarihan nito. Kaya naisip ko na nararapat na magkaroon na ito ng bagong tagapangalaga. At ikaw yon, Apo. Pero Lola, wala po akong balak na kunin sa inyo ang anting-anting na yan. Kasi alam ko po kung gaano po yung kahalaga sa inyo. Hihiramin ko lang po yan, Lola Sabel. Hindi mo na ito kailangang hiramin. Dahil ipinagkakatiwala ko na ito sa iyo simula sa araw na ito. Walang ibang pwedeng magmana nito kundi ikaw lamang. Noon pa man ay nakatakda ng ikaw ang susunod na magmamay-ari nito. Pero Lola, bakit? Nagdududa ka ba sa kakayahan mo bilang isang antikero? Iniisip mo ba na hindi mo kaya ang kapangyarihan ng anting-anting na ito? May tiwala ako sa iyo. Kaya dapat ay magtiwala ka rin sa sarili mo, Alfonso. Kaya ngayon, tatanungin kita. Handa ka bang tanggapin ang responsibilidad na kaakibat ng anting-anting na ito? Opo, Lola. Nakahanda po ko. Nangangako ka ba na gagamitin mo lamang ang kapangyarihan nito sa kabutihan at paglaban sa kasamaan? Nangangako po ko, Lola. Kung ganon, ay ipinapasa ko na sa iyo ang pangangalaga sa anting-anting na ito. Ikinilong ni Lola Sabel ang anting-anting sa mga kamay nito. Binulungan nito yon habang nakapikit. Matapos yon, ay isinabit na ni Lola Sabel ang anting-anting sa leeg ni Alfonso. Napapikit ng sandali si Alfonso nang naramdaman niya ang pagdaloy ng kakaibang init sa buong katawan niya. Parang may maliit na bultahe ng kuryente ang kumiliti sa kanya at alam niya na yon ay isang indikasyon na tinanggap siya ng anting-anting bilang bago nitong tagapangalaga. Nakangiting hinawakan ni Lola Sabel ang isang kamay ni Alfonso at nagtama ang mga mata nilang dalawa. Nakita ni Alfonso sa muka ng lola niya ang labis na kasiyahan
at ang tiwala nito na magagawa niyang magtagumpay na talunin ang angkan ng mga balbal. Nang lumabas si Alfonso sa silid ni Lola Sabel, ay nakita niya sina Eric at Mang Ruel na nasa sala habang nag-uusap. Pagkakita sa kanya ni Mang Ruel, ay marahan itong tumayo habang nakatingin sa suot niyang anting-anting. Sandali. Totoo ba itong nakikita ko? Suot mo ang anting-anting ng lola mo na ginamit niya noon sa pakikipaglaban sa mga aswang? Opo, Tay. Ipinamana na po to sa akin ni Lola. Ako na po ang bago nitong tagapangalaga. Kung ganon, ay totoo ang sinabi sa akin ni Eric. Nalalabanan mo na mga balbal dahil sa naawa ka kay Totoy. Hindi ko po kasi kayang tanggihan si Totoy. Awang-awa po ako sa kanya, Tay. Halos hindi ko nga po siya matignan eh. Naiisip ko rin po na isa rin po to sa dahilan kung bakit kailangan kong bumalik dito. At yun na yung tuluyan ng ubusin ng angka ng mga balbal na narito sa ating baryo. Dahil kung papalayasin lang natin ulit sila, ay malaki pa rin ang posibilidad na bumalik ulit sila rito. Kaya wala nang ibang paraan, kundi ay ang patayin silang lahat. Ngunit nag-aalala ko para sa iyo, anak. Pero gaya na sinabi ko sa iyo, kung ano ang maging desisyon mo ay susuportahan ko. Kaya hindi kita pipigilan sa gagawin mong yan. Malaki ang tiwala ko na magtatagumpay ka dahil mabuti ang iyong intensyon. Maraming salamat po, Tay. Malaking bagay po sa akin na alam kong may tiwala po kayo sa akin. Mas lalo pong lumakas ang loob ko na harapin ang mga balbal na yon. Pero kailangan ko na pong hanapin ang mga balbal kung nasan sila. Itatanong ko na rin po sa inyo kung alam niyo po kung saan po matatagpuan ang mga balbal. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat ng mga tao rito kung saan naglulungga ang mga angkan ng balbal. Sa lumang sementeryo, doon sila nagtatago. Hindi ko alam kung saang eksaktong lugar sa sementeryo pero sigurado ako na naroon lang ang mga balbal. Kaya wala na nagpupunta sa lugar na yon dahil alam ng lahat na naroroon ang mga halimaw na yon. Kung ganun, kailangan ko na po magpunta ron habang maliwanag pa. Kailangan kong bawiin sa kanila ang katawan ni Ninang Irene. Mag-iingat ka, anak. Ipagdadasal kita. Matapos yon, ay nagpunta si Alfonso sa kusina at kinuha niya ang isang matalas na itak. Isinabit niya yon sa bewang niya. Palabas na sana siya ng bahay nang biglang humarang ang kaibigan niyang si Eric. Tol, sasamahan kita. Hindi kita pwedeng pabayaan na mag-isang pumunta ron. Pero Eric, masyadong delikado to. Dito ka na lang. Mas ligtas ka rito. Tama si Alfonso. Huwag ka na sumama sa kanya, Eric. Bago sa'yo mga ganitong bagay, isa pa, bisita ka namin at hindi namin pwedeng hayaan na may masamang mangyari sa iyo. Pero Tol, huwag ka mag-alala, Tol. Kaya ko to na mag-isa. Hindi masyadong malakas na uri ang aswang ng mga balbal. Tsaka sa suot ko na anting-anting ni Lola Sabel, sigurado ako na mapapatay ko sila kahit wala akong kasama. okay, sige. Dito na lang ako. Sasamahan ko na lang si Mang Roel na magdasal. Basta Tol, mag-iingat ka. Hindi ako pwedeng bumalik sa Maynila na hindi ka kasama. Nagkakaintindihan tayo. Nakangiting tilapik ni Alfonso ang braso ni Eric at saka siya tuluyang lumabas ng kanilang bahay. Mag-isang tinahak ni Alfonso ang daan papunta sa lumang sementeryo. May kalayuan yun sa mga kabayan. Inabot siya ng halos kalahating oras bago siya nakarating doon. Nasa bukana pa lang siya ng sementeryo ay may kakaibang kilabot na siyang naramdaman. Bukod doon, ay nakaamoy din siya ng masangsang na amoy na maihahalin tulad sa nabubulok na karne. Marahang naglakad si Alfonso papunta sa loob ng sementeryo. Napansin niya ang mga libingan na sinadyang hukayin. May mga sira-sirang kabaon din siya na nakita. Mga walang yambalbal, pati mga nananahimik na patay
ay hindi na nila pinalagpas. Humanda kayo dahil tatapusin ko na ngayon ang kasamaan nyo. Nang nasa gitna na siya ng sementeryo, ay iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Wala siyang nakitang senyales na may balbal sa paligid at puro nityo lamang ang nakikita niya. Pero malakas ang pakiramdam niya na nagtatago lang sa kung saan ang kanyang mga kalaban. Mga balbal! Magpakita kayo sa akin! Huwag kayong magtago! Harapin niyo ako! Tapusin na natin to! Katahimikan ng sagot na nakuha ni Alfonso. Nang sandaling yon ay palubog na ang araw, kaya unti-unti nang kumakalat ang dilim sa paligid. Alam niya na kapag tuluyang kumagat ang dilim, ay mahihirapan na siyang labanan ang mga balbal. Ganun pa man, nagtiwala siya sa anting-anting na ipinamana sa kanya ng kanyang lola Sabel. Kung hindi kayo magpapakita sa akin, ay hahanapin ko kayo! Nagpatuloy sa paghahanap sa mga balbal si Alfonso. Sinabi niya sa kanyang sarili na hindi siya uuwi nang hindi niya nauubos ang mga aswang na namemerwisyo sa kanilang baryo. Kailangan din niyang tuparin ang ipinangako niya kay Totoy. Nababawiin niya sa mga balbal ang katawan ng nanay nito. Sa pag-ikot ni Alfonso sa sementeryo, ay nakarating na siya sa dulong bahagi nun. Nang sandaling yon, ay tuluyan na ngang kumagat ang kadiliman sa paligid. Bilog na bilog ang buwan, at yon ang nagsisilbi niyang liwanag. Sa dulong bahagi ng lumang sementeryo, ay isang malaking hukay sa lupa ang nakita niya. Sumilip siya roon, at isang lagusan ang kanyang nakita. Nagkaroon siya ng hinala na yon ang hinahanap niya na pinagtataguan ng mga aswang na balbal. Hinugot muna ni Alfonso ang kanyang matalas na itak mula sa kaluban nito bago siya bumaba sa hukay at tinahak niya ang daan patungo sa lagusan. Nakayuko siya dahil hindi ganoon kataas ang lagusan. Habang lumilipas ang oras, ay patindi ng patindi ang nakakasulasok na amoy na naaamoy niya. Doon niya na siguro na yun na nga ang lungga ng mga balbal. Sa dulo ng lagusan ay may isang napakalawak na espasyo. Sa isang sulok ay naroon ang katawan ng kanyang ninang Irene. Nilapitan yun ni Alfonso upang malaman kung ginalaw na ba yun ng mga balbal. Nagpasalamat siya sa Diyos dahil mukhang hindi pa ginagalaw ng mga balbal ang katawan ng ninang niya. May kilabot siyang naramdaman habang nakatingin sa bangkay, ngunit isinantabi muna niya yon. Hanggang sa may narinig si Alfonso na mabibigat na mga yabag ng paa na paparating. Inihanda niya ang kanyang sarili dahil malakas ang pakiramdam niya na mga balbal ang mga yon. Hindi nagtagal ay dumating na ang 4 na balbal na nagulat pa nang makita si Alfonso. Nakakatakot ang itsura ng mga yon. May mahahabang dila, matutulis na mga kuko at pakpak na nakakabit sa braso ng mga yon. Payat ang katawan ng mga balbal at may kahabaan ang mga binti at braso. Sa wakas, nagpakita rin kayo sa akin, mga hayop kayo. Hindi ko inakala na darating ang oras na ito na kailangan kong makipaglaban sa inyo. Pero wala na tong atrasan. Uubusin ko talaga kayong lahat. Nasaan ang pinuno ninyo? Nasaan si Salvador? Walang nakuwang sagot si Alfonso sa kahit isa sa mga balbal dahil sabay-sabay na sumugod ang mga yon. Gumulong si Alfonso pakaliwa upang iwasan ang mga balbal. Mabilis siyang tumayo at tinaga ang isang balbal sa likod. Sumirit ang dugo ng balbal kasabay ng matinis nung pagsigaw. Katapusan mo na! Para to sa mga taong pinerwisyo nyo! Puwersang itinarak ni Alfonso ang itak sa batok ng balbal at tumagos yun hanggang sa liig nito. Walang buhay na bumagsak ang isang balbal habang ang natitirang 3 ay mas lalong nagalit
Nagulat si Alfonso nang biglang dumating si Eric na may dalang sibat na gawa sa kawayan. Napasigaw si Eric nang makita ang mga balbal. Diyos ko po! Kay papangit na mga aswang na to! Eric, anong ginagawa mo rito? Hindi ba sabi ko sa'yo, doon ka lang sa bahay? Ang kulit mo! Hindi ko kasi kaya na hayaan ka mag-isang makipaglaban dito, tol eh. Kaya kinumbinsi ko talaga si Mang Ruel na payagan ako na sundan ka. Sumugod ang isang balbal papunta kay Eric. Hindi nakagalaw si Eric sa pagkabigla. Kaya naman, mabilis na tumakbo si Alfonso. Sinalubong niya ang balbal at sinaksak niya ito sa tapat mismo ng puso. Pagkahugot niya ng itak, ay ginilitan niya kagad yun sa leeg na agad nitong ikinasawi. Ang galing mo, bro! Yan ba walang experience sa pakikipaglaban? Huwag mo na nga akong binubola. Nakita mo na, hindi ka makagalaw kapag aatakihin ka ng balbal. Umalis ka na rito. Sige na, bilisan mo. Hindi ako aalis. Testing pa lang yun. Ngayon na talaga ako lalaban. Malakas na sumigaw si Eric at sinugod nito ang isang balbal. Pero nang malapit na si Eric sa balbal, ay umangil ng malakas ang balbal. Tumakbo pabalik si Eric at nagtago sa likod ni Alfonso. Tol! Galit na galit siya. Kung ayaw mong umalis, ay tumabi ka na lang. Sige na, kaya ko na to. Humakbang si Alfonso palapit sa dalawang balbal. Maigpit ang hawak niya sa itak at hindi niya inaalis ang tingin sa kanyang mga kalaban. Nang sabay na sumugod ang mga balbal, ay sinalubong yun ni Alfonso. Tinaga niya sa balikat ang isa. Yumuko siya at sinaksak niya ang isa sa tiyan. Eric! Akin na sibat mo! Dali! Ibinato ni Eric ang sibat kay Alfonso at matagumpay niya yung nasalo. Tumiim ang bagang ni Alfonso at buong puwersa niyang itinarak ang sibat sa leeg ng isang balbal. Ang natitirang balbal ay tila natakot, kaya sinubukan pa nitong tumakas. Palabas na sana sa lagusan ang balbal, pero ibinato rito ni Alfonso ang itak at tumusok yun sa likod ng balbal. Padapang bumagsak sa lupa ang balbal. Nilapitan ni Alfonso ang balbal at hinugot niya mula sa likod nito ang matalas na itak. Tinapakan niya ang likod ng ulo ng balbal. Napakarami niyong kinuwang buhay. Pati mga nananahimik na mga patay ay nilalapastangan niyo. Ang mga kagaya niyo ay hindi dapat nabubuhay dito sa mundo. Ngayon, sabihin mo sa akin kung nasan si Salvador. Nagpumiglas ang balbal at naramdaman ni Alfonso na wala itong balak na sagutin ang tanong niya. Kaya tinapos na niya ang buhay nito sa pamamagitan ng pagtarak ng itak sa likod ng ulo nito. Tuwang-tuwa na lumapit si Eric kay Alfonso. Kulang na lang ay magtatatalon ito sa labis na kasiyahan. Grabe, tol! Napakaastig mo! Tingnan mo! Pinatay mo yung 4 na balbal nang ikaw lang mag-isa! Hindi ko yan magagawa kundi ko suot itong anting-anting na ipinamana sa akin ng lola Sabel ko. Ito nagbigay sa akin ng tapang at lakas na kailangan ko. Pero hindi pa tapos ang laban na to. Ano? Ang ibig mo sabihin? May iba pang balbal dito sa lugar nyo? Meron pa. Si Salvador. Siya ang pinuno ng mga angkan ng balbal dito sa amin. Kailangan ko siyang mapatay. Dahil kapag nagawa ko yun, ay mawawalan na ng lakas ng loob na umatake ang iba pang balbal na kabilang sa angkan niya. Pero nasa na yung Salvador na yun, tol? Hindi ko nga alam eh. Pero sigurado ako na nararamdaman niya na nangyari rito at nagtatago na siya. At kailangan ko mag-isip ng paraan upang lumabas siya. May naiisip ka na bang plano, tol? Sa ngayon wala pa. Ang mabuti pa, tulungan mo na muna ako na dalhin ang katawan ni Ninang Irene sa pamilya niya. Sigurado ako na matutuwa sila dahil sa wakas ay mabibigyan na nila ng maayos na burol at libing si Ninang. Ano? Hahawakan natin yung bangkay? Bakit? Ano bang tingin mo? Maglalakad yung bangkay ng mag-isa? Tara na,
Wala ka na nga naitulong sa akin sa pakikipaglaban eh. Kaya tumulong ka na lang sa akin sa pagbubuhat ng katawan ni Ninang. Oo na. Talagang ipinaalala mo pa no? Tara na. Buhatin na natin ang katawan ng ninang mo. Pinagtulungan nina Alfonso at Eric na buhatin ang bangkay ni Irene. Naging maingat sila sa paghawak nun. Hindi maipaliwanag ni Alfonso ang kasiyahan niya ng sandaling yon. Hindi lang dahil maibabalik na niya kina Totoy ang katawan ng nanay nito, pero dahil alam niya na malapit nang matapos ang problema ng baryo nila sa mga balbal. Ang kailangan na lang niyang gawin ay tugisin at patayin ang pinuno ng mga balbal na si Salvador. Matapos maibalik nina Alfonso at Eric ang katawan ng kanyang ninang Irene sa pamilya nito, ay ibinalik na yon sa kabaong. Labis ang pasasalamat sa kanila ng pamilya ng ninang ni Alfonso, lalo na si Totoy na naiyak pa dahil sa sobrang tuwa. Maraming salamat, kuya. Salamat kasi ibinalik mo sa amin si nanay. Hindi ba, Totoy? Nangako ko sa'yo na babawiin ko sa mga balbalang nanay mo. Ngayon, mabibigyan niyo na siya ng maayos na libing. Hindi na sila nagtagal sa bahay ni na Totoy at nagsimula na silang maglakad pauwi. Pagdating nila sa bahay, ay nagtipon-tipon sila sa kwarto ni Lola Sabel. Hindi makapaniwala sina Mang Roel at Lola Sabel nang ikwento ni Alfonso ang nangyari sa pagpunta niya sa lumang sementeryo. Sabi ko na nga ba, kaya mong labanan ng mga balbal, apo. At hindi mo lang sila basta nilabanan, kundi nagawa mo pa silang patayin. Sigurado ko na matutuwa ang mga tao sa nagawa mo, Alfonso. Pinatunayan mo na kahit matagal kang nawala rito, ay may malasakit ka pa rin sa kanila. Pero, hindi pa po tapos ang problema natin. Buhay pa rin hanggang ngayon si Salvador. At hanggat buhay siya, ay makakapagparami pa rin ng mga balbal. Kailangan ko siyang patayin para mapanatag na tayong lahat. Ang problema ko lang ngayon ay kung paano ko mapapalitaw si Salvador. Sigurado ko na sa sandaling ito ay nag-iingat na siya at nagtatago. Hindi ba sabi nyo kumukuha ng patay ang mga balbal at pinapalitan nila ng puno ng saging? Meron pa bang ibang pinaglalamayan dito sa inyo? Baka doon sunod na atake si Salvador, di ba? Sa pagkakaalam ko, ay wala nang ibang pinaglalamayan dito maliban kay Irene. Pero duda ko na babalik doon si Salvador. Saka, sinabi rin po sa akin ng asawa ni Ninang na bukas ng umaga ay ililibing nila si Ninang Irene. Pero sandali, bigla akong nagkaroon ng ideya dahil sa sinabi mo, Eric. Tama ka. Kailangan may paglamayan para magpakita si Salvador. Hindi siya pwedeng magtago ng matagal dahil magugutom siya. Teka, sandali lang, tol. Huwag mong sabihin na may tao kang papatayin para merong paglamayan. Aba, masama yun. Natumbok mo, ganun na nga. Yun lamang ang paraan para magpakita si Salvador. At kapag nagpakita siya, ay saka ko siya haharapin at papatayin. Teka, sandali lang, tol. Alam ko kung gaano mo ka gustong mapatay si Salvador. Pero huwag ka namang umabot sa punto na papatay ka ng tao para gawing pain. Aba, masama yun, tol. Kasalanan sa Diyos yun. Magiging kriminal ka pa at makukulong. Balbal lang ang papatayin mo at hindi tao. Ang OA mo naman. Sa tingin mo ba literal akong papatay ng tao? Hindi ba yun ang sinabi mo? Oo nga. Pero hindi totoong papatay ako ng tao. May kailangan lang magpanggap na patay. At siya ang magiging pain natin kay Salvador. Maganda yung naisip mong plano, apo. At sa tingin ko, ay alam ko na kung sino ang dapat na magpanggap na patay para talagang magpakita na si Salvador. Sino po, Lola Sabel? Sino pa? Kundi ako. Nay, ano ba yung sinasabi nyo? Hindi ako pumapayag na ikaw ang dapat na ipain kay Salvador. Matanda na kayo at masyado yung delikado. Ako na lang ho. Ako na lang ang ipain nyo sa balbal na yon. Roel, alam niyo kung gaano kagalit si Salvador sa akin.
Dahil ako ang nagpalaya sa kanila noon dito sa baryo natin. Kung ako ang magiging pain, 100% magpapakita si Salvador. Tama si Lola. Kung hindi si Lola ang pain, ay hindi tayo makakasiguro na lilitaw si Salvador. Pero Lola, sigurado po ba kayo na kaya niyo pong gawin yon? Talagang nagduda ka pa sa kakayahan ko. Saka hindi ako natatakot kay Salvador. Gusto ko naman na kahit mahina na ako, ay may maitutulong pa rin ako sa pagliligtas sa baryong ito. Sangayon ako sa'yo, Lola. Saka ikaw ang perfect na magpapanggap na patay, Lola Sabel. Biruin mo, hindi mo na kailangan mag-effort na wag gumalaw kasi hindi ka naman talaga nakakagalaw eh. Abat, bastos pala bunganga ng kaibigan mong ito, Alfonso. Hoy, ikaw, Eric. Baka gusto mong ikaw ang paglabayan. Joke lang po yun, Lola. Kayo naman, nagbibiro lang ang tao eh. Kung ganun, ayos na. Buo na ang plano natin. Kailangan na natin itong gawin. Hindi na natin ito dapat patagalin dahil baka makaisip pa ng plano si Salvador laban sa atin. Nang sandaling yon, ay lumakas ang loob ni Alfonso dahil sa planong nabuo nila. Ipinagdasal niya sa Diyos na sana ay magtagumpay sila at yun na ang maging paraan upang matalo nila ng tuluyan si Salvador. Agad na kumilos sina Alfonso at Mang Ruel. Palihim nilang kinausap ang mga tao sa baryo nila upang ipaalam ang plano nila upang tuluyang mapatay si Salvador. Kailangan nila ang kooperasyon ng lahat upang maging kapani-paniwala ang pagpapanggap ni Lola Sabel na ito ay pinaglalamayan. Nakuha naman nila ang suporta ng mga tao. Lahat ay sumang-ayon sa partisipasyon na maaaring gawin ng mga ito sa plano ni na Alfonso. Hindi na nagulat si Alfonso sa pagkakaisa ng lahat dahil alam niya na matagal nang gustong matapos ng lahat ang kasamaan ng mga balbal sa baryo nila. Nang sumunod na araw ay sinimulan na nila ang pagpapanggap na patay na si Lola Sabel. Nagkunwari sila na merong burol sa kanilang bahay. Kinagabihan ay inihiga nila sa kabaong si Lola Sabel. May ilang mga tao ang naroon na kunwari ay nakikipaglamay habang si Alfonso ay nasa isang tabi lang at nagmamasid sa paligid. Maya-maya pa ay lumapit si Mang Ruel sa kanya. Anak, sigurado ka ba? Nauubra tong plano natin? Kinakabahan pa rin ako eh. Sa totoo lang, Tay, hindi po ako sigurado. Pero kailangan po natin subukan. Wala tayong magagawa. Baka tama po si Lola na kung siya po magpapanggap na patay, ay magpapakita po sa atin si Salvador. Kailangan natin ito subukan. Sana nga ay maging epektibo tong plano natin. At sana rin, mapatay mo na si Salvador upang matapos na ang problema dito sa ating baryo. Sa totoo lang anak, hindi ko inaasahan na gagawin mo to eh. Ang akala ko, nung umalis ka rito sa ating baryo, ay wala ka nang pakialam sa amin. Kaya naman na magdesisyon kang labanan ng mga balbal, ay sobra talaga akong natuwa. Oo, inaamin ko. Natatakot ako sa maaaring mangyari sa iyo anak. Pero sa kabila nun, masayang masaya ako dahil nakikita namin ang malasakit mo sa baryo kung saan ka isinilang. Marami po kasi ako napagtanto. Buwat nang bumalik po ako rito, Tay. Lalo na nang nalaman ko na umaatake na naman dito ang mga balbal. Naisip ko po na kahit hindi na ako nakatira rito, ay nandito pa rin kayong dalawa ni Lola. At kailangan ko masiguro na ligtas ang lugar na ito para sa inyo. Ayoko pong pagbalik ko ng Maynila ay nag-iisip ako kung ligtas ba kayo dito o hindi. Kaya kailangan na talagang matapos sa mga balbal na yan. Natigilan si Alfonso nang may naramdaman siyang kakaiba sa paligid.
Bumigat ang pakiramdam niya at kinilabutan siya ng gusto. Isang lalaki na nakasuot ng sombrero ang nakita niyang dumating. Bahagya yung nakayuko, kaya hindi niya nakikita ang mukha nun. Dumiretso ang lalaki sa harapan ng kabaong ni Lola Sabel. Tay, huwag ka magpapalata. Nandito na si Salvador. Gumana ang plano natin. Ha? Nasaan siya? Yung lalaking nasa tabi ng kabaong ni Lola. 100%, tay. Siguradong sigurado ko na yun na si Salvador. Kukunin ko lang po ang itak ko sa kusina. Dito lang po kayo. Sige. Mag-iingat ka, anak. Tumango si Alfonso at nagpunta siya sa likod ng bahay. Pumasok siya sa bahay gamit ang pinto sa likod. Kinuha niya ang kanyang matalas na itak at saka siya muling lumabas. Habang papalapit siya sa lalaking nasa tabi ng kabaong ng lola niya, ay inihanda niya ang kanyang sarili sa magaganap na pakikipaglaban. Salvador! Sa wakas, nagpakita ka na ring diablong buwang ka! Marahang lumingon ang lalaki at nang humarap yon kay Alfonso, ay nakumpirma niyang si Salvador ngayon. Alfonso! Ang apo ni Isabel! Nakikiramay ako sa pagkamatay ng iyong lola. Marahil, ayan na ang karma niya dahil sa pagpapalayas niya sa angkan namin noon. Anong sinasabi mong karma? Kung may kakarmahin man, ay ikaw yon at hindi si Lola. At anong ginagawa mo rito, ha? Alam ko na. Kukunin mo ang katawan ni Lola at papalitan mo ng puno ng saging. Wala ka na bang ibang alam gawin? At talaga bang naniniwala ka na patay na si Lola Sabel? Teka, anong ibig mo sabihin? Gunggong, hindi pa patay ang lola ko. Pinalabas lang namin na patay siya para lumitaw ka sa pinagtataguan mong animal ka. At hindi nga kami nagkamali. Tignan mo, at nandito ka na parang isang gutom na aso. Bumakas ang gulat sa muka ni Salvador. Pagharap nito sa kabaong ni Lola Sabel, ay biglang bumangon ang matandang babae at sinaksak ito direkta sa dibdib gamit ang hawak nitong patalim. Mauuna ka munang mamatay sa akin, Salvador! Mamatay ka na! Sa isang kisap mata ay nag-anyong balbal si Salvador. Natakot ang mga tao at nagsigawan ang mga yon habang tumatakbo papalayo. Kakagatin sana ni Salvador si Lola Sabel, pero mabilis na hinila ni Alfonso sa braso si Salvador. Kung harapin mo, Salvador! Dahil ako ang tatapos sa'yo ngayong gabi! Nilinlang niyo ko! Sisiguraduhin kong pagsisisihan niyo ang ginawa niyong ito sa akin! Tignan natin kung sino ang magsisisi sa bandang huli! Ngumisi si Alfonso at inihanda niya ang kanyang sarili sa pakikipaglaban. Mabilis na sumugod si Salvador kay Alfonso. Nang malapit na ang pinuno ng balbal sa kanya, ay bigla yung nawala sa kanyang paningin. Luminga siya sa paligid at hindi niya nakita kung nasaan ang kanyang kalaban. Anong hinahanap mo? Nandito ako! Pagtingala ni Alfonso, ay nakita niya ang aswang na balbal na mabilis na bumubulusok paibaba. Agad namang naiwasan ni Alfonso ang balbal at nang lumapat sa lupa ang mga paa nito, ay sinugod siya nito. Muntik nang tamaan si Alfonso ng matutulis na kuko ng balbal. Mabuti at nagawa niyang umatras. Mabilis ka, pero mahina ka, Salvador. Ngayon, ako naman! Tumakbo si Alfonso papunta kay Salvador. Malakas siyang sumigaw, sabay taga sa balikat nito. Malakas na napasigaw ang pinuno ng mga balbal na si Salvador, pero hindi pa rin ito sumuko. Sinunggaban nito si Alfonso
at parehas silang natumba sa lupa. Nasa ibabaw ni Alfonso ang balbal. Lumabas ang mahaba nitong dila at pumulupot yun sa leeg ni Alfonso. Naramdaman ni Alfonso ang unti-unting paghigpit ng dila sa leeg niya. Gamit ang itak ay pinutol niya ang dila ng balbal. Tumalon ang balbal palayo habang walang tigil ang pag-agos ng dugo sa bibig nito. Mas lalong nagalit ang balbal. Lumipad yun at saka mabilis na sumugod kay Alfonso habang nakaumang ang matutulis nitong mga kuko. Hindi inalis ni Alfonso ang tingin niya sa balbal. Gamit ang itak ay sinibat niya ang balbal. Dumiretso ang itak sa bunganga ng balbal at tumagos yun sa likod ng ulo nito. Malakas na bumagsak ang balbal sa lupa. Nilapitan ni Alfonso ang balbal at maras niyang hinugot sa bibig nito ang kanyang matalas na itak. O ano? Ngayon mo sabihin sa akin, Salvador, sino ang nagsisisi sa ating dalawa? Oo nga pala, hindi ka na makakapagsalita dahil wala ka ng dila, animal ka! Unti-unting nawalan ng buhay ang mga mata ni Salvador hanggang sa huminto na rin ang paghinga nito. Nang masiguro ni Alfonso na patay na ang pinuno ng mga balbal na si Salvador, ay doon lang siya nakahinga ng maayos. Humarap siya sa mga tao at itinaas niya ang kanyang itak na may bahid pa ng dugo. Mga kasama! Simula sa gabi nito ay hindi nyo na kailangan matakot. Wala na. Tapos na ang dilubyo. Patay na si Salvador. Napabagsak na natin ang angkan ng mga balbal. Naluluwang nagpalakpakan ang mga tao. Masayang lumapit sina Eric at Mang Ruel kay Alfonso. Anak! Anak, nagtagumpay ka! Ang galing mo! Maraming salamat, anak, dahil pinalaya mo kaming lahat sa takot na matagal nang bumihag sa amin. Grabe ka, tol. Ang astig mo talaga. Saka kahit galos, ay hindi ka man lang nagkaroon. Para kang action star sa mga galawan mo, tol. Imba ka talaga. Idol na kita ngayon. Nagulat si Alfonso nang mag-isang bumaba ng kabaong si Lola Sabel. Tumakbo pa yun at niyakap siya ng mahigpit. Maraming salamat, Apo. Hindi na sayang ang pagbabalik mo rito sa ating baryo. Noon pa man, ay malakas na talaga ang pakiramdam ko na ikaw ang tatapos sa angkan ng mga balbal dito sa ating baryo. Teka lang sandali, Lola. Totoo ba yung nakita ko? Bumaba kayo sa kabaong ng mag-isa? At saka paano kayo nakatakbo ng mabilis papunta sa akin? Hindi ba't mahina na ang katawan nyo? Ano nangyari? Nay, siguro ho panahon na para sabihin nyo kay Alfonso ang totoo. Teka tay, ano pong totoo? Apo, huwag ka sanang magagalit. Pero ang totoo ay wala naman talaga akong sakit. Hindi rin mahina ang aking katawan dahil malakas pa ako sa kalabaw. Ano? Paano wala kang sakit? Tignan nyo nga po ang katawan nyo. Ang payat-payat nyo kumpara nung bago ako umalis dito. Oo, nagkaroon na ako ng sakit noon. Trangkaso, halos 1 linggo kong nilalagnat ng mataas. Nawalan din ako ng ganang kumain at yun ang dahilan ng aking pagkapayat. Simula nang gumaling ako sa trangkaso, ay hindi na rin bumalik ang dati kong katawan. Alfonso, anak, sinabi sa akin ni nanay na sumulat sa iyo at sabihin na malapit na siyang mawala. Kahit wala naman yung katotohanan. Ginawa niya lang yun, anak, para umuwi ka rito at harapin mo ang mga balbal. Gusto sanang magalit ni Alfonso dahil sa panlinin lang sa kanya ng lola at tatay niya.
Pero napagtanto niya na tama lang ang ginawa ng dalawa. Kung hindi niya kasi nalaman na malapit nang mawala ang lola niya, ay hindi talaga siya uuwi sa baryo nila. Apo, sige na. Kung galit ka ay ayos lang sa akin. Maiintindihan naman kita. Sa totoo lang, Lola, ay gusto ko pong magalit sa inyo. Pero naisip ko po na dapat po ako magpasalamat dahil hindi totoong mahina na kayo, Lola. Saka alam ko po na magandang intensyon nyo kung bakit nyo ako niloko. Maganda rin po na tapos na ang pamimerwisyo ng mga balbal dito sa ating baryo. At least, pagbalik ko sa Maynila, ay kampante na ako na ligtas kayo rito. Kahit hindi nyo ako kasama. Maraming salamat, Apo. Sobrang saya ko dahil sa sinabi mo. Pero, Apo, ibig palang sabihin ay babalik ka pa rin sa Maynila. Paano na ang tungkulin mo sa iyong anting-anting? Pasensya na po kayo. Pero sa Maynila ko po kasi talaga gustong manirahan. Pero wag po kayo mag-alala. Dahil mas dadalasan ko na po ngayon ang pagdalaw sa inyo rito. Kung sakali po na may mga aswang ulit na manggulo dito, ay handa po akong ipagtanggol muli ang ating baryo. Nangangako po ako sa inyo na kahit wala ko rito, ay patuloy ko pa rin gagampanan ang aking tungkulin bilang bagong tagapangalaga ng inyong anting-anting. Nakangiting tumango si Lola Sabel. Hindi na ito nagsalita, pero ramdam ni Alfonso ang pagpayag nito sa kanyang naging desisyon. Magaan ang loob ni Alfonso nang bumalik sila ng kaibigan niyang si Eric sa Maynila. Sa wakas, ay tapos na ang gulo at tahimik na ulit ang baryo nila. Wala na ang mga balbal na matagal nang nagdulot ng takot sa mga tao roon. Napagtanto rin ni Alfonso na kahit na anong gawin niya, ay hindi niya kayang iwasan ang pagiging antingero dahil yun ay bahagi na ng pagkatao niya. Nangako siya sa kanyang sarili na sa oras na muling may panganib na dumating sa kanilang baryo, ay handa siyang muling bumalik doon upang muling makipaglaban. Batid niyang ang kapalaran niya ay ang maging tagapagtanggol laban sa mga nilalang ng kadiliman.